Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Gusto ko malaman na Ms. Rhoda Baltasar, kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo, sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Pwede ho natin makakausap si Geraldine para malaman kung sino po yung taga-Soko na naningil ng 15 ng pera para sa autopsy. Ito Idol Rafi. Okay. Sige, habang alamin po natin, Mr. Chair, isa pa po nasabi sa akin nung dumalo po ako sa Lamay, sa Burol ni Jimboy, nabanggit din sa akin na may nagsalita para isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy at sinipa-sipa pa muna para mas siguro na siya'y patay na. At ang dumayb sa ilog para i-retrieve ang bangkay ay hindi pa mga pulis, kundi yung tsuhin ni Jimboy. Mr. Tama ba, Chair? ma'am? Ma'am Rhoda? Opo. Panindigan niyo po ulit yung statement na yan? Opo. Saka po baka Sa hindi tsuhin? sila Anong pangalan po ng tsuhin? si Kuya Nick po. Nandiyan pa ba si Kuya Nick? Pwede makausap si Kuya Nick? Wala po dito. Kasi Yes, Mr. kaya ganito lang. Gusto ko malaman na Ms. Rhoda Baltasar, kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo, sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan, ha? Ayaw kong gawa tayo ng kwento dito. Siguruhin natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman, para sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag maibigay mo yung pangalan mo sa akin, kung sino yung pulis na yon, at ako mismo sisipa ng pulis na yan, please, pakibigay ng pangalan. Mr. Hindi- Chair. Hindi po siya Ha? police. Hindi po siya police. At sino pala siya? Yung nagsipa-sipa. Hindi pulis. Ano po siya, parang asset po na hindi po nakita ng mga pulis na bumaba yung lalaki na yun na hinila yung anak ko sa may burak. Tapos, Sandali. Dandahan lang para marinig ka namin dito. Walang klaro, ha? Pakidandahan. Sige nga, sino yon nagsipa? Nagpatay? Hindi po siya police. Sino siya? Ano po, parang asset po ng ng mga pulis. Parang asset ng pulis. May pangalan ka? Meron po kami Ha? meron po siyang picture. May picture. Opo. Yung picture, hawak mo? Ginulpi nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa burak. Tapos po, gusto niya pang ng droga sa Jimboy. Hippie. Sino hippie? Si pulis. Hanapin mo itong tao na ito. Asset daw ninyo ito. Senator, tapos po, ang balita po namin, dinala po siya sa police station, pero wala na po siya doon. Wala na po Sino, siya. yung tao? Opo. Yung tao na nagsipa kay Jimboy, dinala sa police station? Opo, wala na po siya. Hindi na po namin alam kung saan na po siya napunta. Okay. Mr. Alam niyo Mr. itong tao Chair. na ito? Mr. Chair, pwede makasingit ulit? Follow-up Yes. question. Kasi nabanggit din sa akin noon ni Ma'am Rhoda na pinabayaan nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tsuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. Po, Miss Rhoda, kami pong lahat dito sa komite, lubos pong nakikiramay sa pagkamatay ng anak nyo. Bilang nanay din, kami pong lahat bilang mga magulang, hindi ko po ma-imagine yung pinagdadaanan ninyo. So, pahayag ko lang po yung aming taos-pusong pakikiramay po sa inyo. Kasi they conducted the paraffin test on the victim's hand. Yes. Pero
doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nagkandak ng parapin test. So gusto niyo palitawin na yung bata ay nagpaputok at may balak pa sana kayong plantahan siya ng baril. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban na mga pulis ninyo, may Armalite, may 9mm and 19 and all, hindi niyo po pinarapin test sila. Na very clear na nagpaputok, ayon po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung victim na pinagbabaril, pinarapin test ninyo. Isa na naman yung violation ninyo, isa na naman yung nakataas kilay na mga pinagagawa nyo. I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Pinigilan po nila na sumisid because they want to make sure na patay na talaga yung bangkay. And then adding to what she's already said earlier, na nung may ahawon, sinipa-sipa, para masiguro talagang dead na yung pong biktima. Pero clarification natin ha, hindi pulis yung nagsipa ha. Okay, Kahit ng pulis yung nagsipa. Follow-up question, Mr. Chair. Yeah. Sino po yung mga sharpshooter dito? Ilan po ang sharpshooter sa mga pulis na nandito ngayon? Lahat man yan, marunong mag... Kasi, Mr. Chair, yes. ang tama, lahat ay ulo. So, as opposed sa katawan. Kasi yung katawan ang pinakamalaking bahagi ng human body. Ako po ay nagta-target shooting din. Pero bibihira po ako makatama sa ulo. Lalo pa sa may bandang ilong. Ang palagi kong tama pag ako, dibdib, puso. Pero ito sila, puro ulo ang tama. That means asintado yung mga namaril. Kasi ulo ang tama, talagang sinisigurong patay na. Kasi kung ang kanilang intention ay to disable only a suspect na para hindi makatakas, kung halimbawa yung nasa kokote nila, sana man lang sa paa. Pero bakit sa ulo? That means talagang the intention was to kill and kill and kill the victim. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. pati po ba, Captain Carpio, yung objective dun sa di umano aresto kay Reynaldo Bolivar, aresto ba ang pakay o mapatay din siya? Aresto po, ma'am. Kung ang nangyari ay nakapatay ng tao na later on sabi nyo mistaken identity, yun na nga, bakit hindi ka agad kinuha sa tubig? Doon po kasi sa autopsy report ni Dr. Fortune, posibleng buhay pa si Jemboy. Bago dahil sa mga sugat niya, yung tama sa kanyang katawan at pagkalunod, ay tuluyan na siyang namatay. Bakit hindi po kaagad ni-recover, binigyan ng first aid, itinakbo sa ospital? Yun nga po, ma'am, sa paglapit po namin doon po sa tinuturo ni Sunny Boy na pinagtalunan at sa bangka po at sa paligid din po, ma'am, doon sa ilog po, inano po namin, wala po kaming, hindi po namin nakita yung katawan po ni Jim. So, Sir, hindi ka yes, Mr. nakonsensya? Chair. Hindi kayo nakonsensya na hindi nyo nakita yung tao na tumalon doon sa bangka? Baka nalunod yun? Hindi kayo nakonsensya? Excuse me Baka po. nalunod yun. Hindi ka nag-effort na hanapin? Excuse me po, Senator. Yes. Di ba po sabi niya po kanina, gumamit po sila ng flashlight. Ang araw-araw nga po noon 1:30 yung namatay yung anak ko. Tapos, halimbawa, kung 2:30 nila hinanap, bakit kailangan pa nilang gumamit ng flashlight? Bakit malabo pa po ba yung mata nila? Kailangan nilang gumamit ng flashlight? Ayun po yung The mere fact, no, Ms. Ruda, the mere fact na umalis sila ng after 1 hour na pagsisearch, umalis sila na walang nakita, ibig sabihin, pinabayaan na lang nila kung tumalon man yun. Pinabayaan na hindi na talaga hinanap. Kung ako noon, hipi, may nakita, nag-report yung tao mo na may tumalon doon at pinaputukan yung tubig, hindi ka mag-isip na baka tinamaan sa katawan yung tao kaya hindi na lumutang, hindi ka nag-effort na hanapin ninyo hanggat pakita nyo? Your Honor, 1 p.m. po nangyari yung putukan at wala pong sinabi sa akin na may follow-up operation o nangyaring putukan. Nalaman ko na lang po, Your Honor, 4 p.m. na. Inili sa akin. Hindi mo alam na may lakad yung mga tao mo?
Hindi po, Your Honor. Wala pong nag-report sa akin, pati po yung team leader, Your Honor. Mr. Ano yan? Chair, Kanya-kanyang lakad na lang? Yun ang lumabas, Your Honor. Mr. Chair, Yes. hindi po ba Mr. Chair, Colonel Umipig, dapat bago bawat operasyon, may IOP, may Intelligence Operation Plan? Nagkaroon po ba ng IOP o plano sa operasyong ito laban daw kay Reynaldo Bolivar? Your Honor, Mr. Chair, si Captain Carpio lang po ang nag-decide at nagbuo ng team na mag-ooperate, Your Honor. Mr. Chair, Okay. Captain Sandali ha, Yes, sandali. Mr. Chair. Anong posisyon ni Captain Carpio? Substation Commander, Your Honor. Okay, substation commander. Pero wala siyang report na binibigay sa iyo. Sir, nagkaputukan dito na wala yung sinanap na may suspect. Wala po, Your Honor. Pati po yung resulta ng operation nila na may pinutukan sa tubig, wala po siyang ni-report sa akin, Your Honor. So, Mr. Carpio, bakit, kinarga mo na lahat ng, ayaw mong i-report sa boss mo? Pero, sir, prior po sa operation, nakapag-inform lang po ako sa aming gagawin pong follow-up operation sa Assistant Chief of Police for operation po namin. Mr. Chair. Yes, go ahead, go ahead. At Mr. Chair, Captain Carpio, bago pa yung report, yung plano, may IOP ba? Iba sa PNP dapat may plano bago ang isang operasyon at may intel. Meron po ba kayong IOP o plano bago itong operasyon laban daw kay Reynaldo Bolivar? Yes po ma'am, nag-briefing po kami bago pong pag-aresto po. Oo nga, sinabi ni General Gapas, may briefing kayong kinonduct ng August 3 hindi ko nakuha yung oras, pero nag-conduct kayo ng planning and pre-operation briefing. May intel po ba na pumasok dun sa briefing na yon o sa planong iyon? Yes po ma'am. And may nakuha ba kayong operational clearance para gawin yung IOP o plano na yan? Yung clearance naman, Senator Risa, Yes, Mr. Chair. nasa discretion na niya kasi siya man ang area commander doon. So kung maglalakad sila, kanya na yan. Decision na yan. Calling the shots siya doon as a substation commander ka? Yes po sir. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, Captain Carpio, kayo yung nagbuo ng plano, yung IOP, kayo na rin po nagbigay ng clearance para gawin yung plano. Tama po ba? Yes po ma'am, para po pag-aresto po kay Kay Bolivar. Bolivar po. Sino ba tong Bolivar na to? Normal ba na isang operasyon para mag-aresto ng isang tao, 19 katao, may assault team, may perimeter security? Ganyang kalaki po ba talaga pag ganyang klaseng operasyon? Ma'am, si Reynaldo Bolivar po is suspect po ng shooting incident po. Meron na ba kayong, yung hiningi namin nung unang hearing, meron na ba kayong letrato o drawing man lang ni Bolivar? Ito na nga, Dito, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Kasi I was the one who asked that question at last hearing. So, ito yung picture ni Bolivar. So, may dala-dala kayong picture. Siyempre, suspect nyo ito, tinatarget nyo, may dala kayong picture. So, hindi pa ba sapat ito na titingnan yung picture ni Bolivar versus yung pagkumpranta nyo kay Jimboy na magkaiba na para sana naghunos dili kayo? Captain Carpio? Tingnan nyo itong picture ni Bolivar. Pwede ba natin pagdikitin yung picture ni Bolivar at saka ng victim? Malayo po eh. Malayo yung picture ni Jimboy at ni Bolivar. So sana, nung kumprantahin nyo po si Jimboy, hawak-hawak, may warrant of arrest po itong si Bolivar, di po ba? Tama? Wala. Hindi. Wala kasi kuha lang yun. Follow-up operation. Follow-up operation, hot for... Pero meron kayong picture. Ito, hawak picture, di ba? So dapat, bago nyo kumprantahin yung isang suspect ninyo na hinahabol nyo, binigyan nyo po ng litrato lahat ng operatiba. Yun yung kasama sa procedure yata eh. I'm not a policeman, pero tama ba ako? Yes, Saan ba to? dapat alam Yung yung target target. kayo. Alam yung target nyo. Alamin yung target. So hindi po inasunod. Wala kayong binigay na picture. Dapat bawat isa, meron hawak na picture. Senator Tolpo, granting na si Bolivar yun, yung nandoon sa bangka,
Dapat di pinapatukan. Kailangan bang barilin ka agad o paputukan ka agad? Hindi naman. Wala yan sa police operational procedure pag-aresto. Bakit magpaputok ka agad? Kaya hindi, first Mr. place kasi, Chair. Mr. Chair, sana kung nakumpranta nila si Bolivar at tama yung ginawa ng procedure, tama ka, Mr. Chair, buhay sana itong si Jimboy. Tama ka. Tama ka. Mr. Yes, Chair. go ahead, Senator Risa. Ano po bang steps ang ginawa nyo nung assault team ninyo? Halimbawa, yung unang 6 na lumapit. Anong steps ang ginawa para arestuhin talaga si Bolivar? Ma'am, una po namin napagkasunduan na una po munang lalapit po ang Intel. Yun ang napagkasunduan. Ma'am. Yun ba talaga ang nangyari? Yung intel yung unang lumapit? Opo, ma'am. Sino po yung mga intel na unang lumapit? Una po si Police Staff Sergeant Maliban, kasama po ang kanyang kasamaan na si Police Staff Sergeant Bugayong para po lumapit po doon, malapit po sa bangka, doon po sa bakod po. Lumapit sa bakod. Opo. And then anong susunod na nangyari? And then kapag nakita na po, doon po kami kukuha ng sign o ng signal para kami naman po ng aking kasama ko po sa substation para po umaresto. So sino nagbigay ng signal para di umanong umaresto? Sa di inaasahang pagkakataon nga ho, ma'am, habang paparating pa lang ho ako, nakarinig na ho ako ng putok. Paano po nagsimula yung putukan? Nauna po yung intel po at nakita ko po na nagpapaputok po sa patama po sa ilog po si Staff Sergeant Paliban po. Pero ganun po ba yung operasyon? Lalo na may kasama pong pinaka-elite trained na mga SWAT? Sa anumang dahilan magsimula yung putukan, sasabay na lahat? Bakit parang ang init ng operasyon? Sino ba yung Bolivar na yan? Mr. Chair, makasingit lang po, Madam. So, Yes, Yes, Mr. go Chair. ahead. nagsinungaling naman to. Ang daming kasinungaling itong si Captain Carpio. Sabi mo ngayon lang kay Senator Riza, nung pagdating mo, narinig mo na yung mga putukan. Tama? Kasasabi mo lang. Ayun. Dito naman sa sworn statement mo, pagdating mo, pinakiusapan mo pa muna yung si Jimboy, lumapit kayo para sumuko. O, ngayon sinasabi mo, pagdating mo, putukan na narinig mo. Nagsisinungaling ka na naman. Anyway, another follow-up question. Senator Tulfo, ikuha natin. Anong totoo? Klaruhin natin. Anong totoo doon? Yun po yung totoo, sir. Anong totoo? Nauna po yung sila Maliban po, tropang yung Intel po, kasunod po kami. Tapos? Po ako. Tapos, habang papasunod po ako, habang sila nandun na sa may malapit sa bangka sa simento, nakarinig na po kami ng putok po. So, paano yung sinabi ni Senator Tulfo na nasa pinabit mo na sinabi mong kinausap mong sumuko? Your Honor, After the putok na yun o before the putok? after po naputok na po, Your Honor, kasi po, After the putok? So, lubog na sa ilog, tapos sinabi mo, sumuka ka na. Your Honor, yun nga po ang gusto ko pong iklaro. Ang nakita ko po na nasa bangka po, na pinapasuko po, si Sunny Boy po. Okay nga, so ibig sabihin, contrary doon sa Ay, sinabi mo kay Senator Risa, na pagdating mo nagpuputukan na. So ibig sabihin, dumating kayo na hindi pa nagpuputukan at pinasusuko niyo yung tao, yung victim, at nung nagulat sa inyo, lumundag, pinagbabaril nyo. Now, matanong ko lang, mabilisan lang ito. So, sumuko at lumundag. I mean, pinakiusapan yung sumuko at lumundag si Jimboy. Yun sabi nyo, yung pinakalitis na, lumundag. Tama? Pinasusuko mo at hindi sumuko, kunyari lang, sasang-ayon ako for the sake of argument. Granting na tama yung sinasabi mo ngayon. Lumundag si Jimboy. O, pagdating mo, Si Sunny Boy ang nandun, pinag-usapan na okay, so may bagong statement ngayon. Pinag-usapan, putok, lumundag. So, therefore, bakit niyo po pinapaparafin test si Jimboy? Sir, Nalulundag nga. hindi Diba? po, wala po akong instruction na ganun, sir. Sino nag-order na iparafin test si Jimboy? Sino?
Pinarapin test nyo si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi nyo pinaparapin test. Yun ang po pakisagot. Sino po may utos na iparapin test yung biktima? Captain Tipasi, meron ka sagot dyan? Sir, Amin good morning po ulit. Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Ganito sa mga sinungaling. No. Alam ng mga pulis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit nyo po pinaparapin test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparapin test? Pakisagot lang po ng diretso, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin sa pag involved ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Ang alam mo po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang No, trabaho po. I was informed, hindi po sila pinaparafin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparafin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parang test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong mga operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparafin test kayo. I talked to you, Colonel Umipig, that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga pulis ng parafin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparafin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator on case na ipaparapin test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair, Sen. Riza. Yung victim na parapin test. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparapin test at tumanggi pa. Alam mo, Mr. Chair. Hipi, it shows na napakahina mong hipi. Involved yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Dapat parapintes sila, di ba? Yes, Your O Honor. hindi po sila parapintes. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasama mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepintes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po ginawa. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hipi ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintes. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapintes, okay. Granting, patay na yun eh. Hindi niyo makahindi eh. Itong mga buhay na bumarel, hindi niyo pinaparapintes. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng police. Hindi kayang ipaparapintes yung tao niya? Mr. Chair. Yes, go ahead. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pinaparafin test, di paano nyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi?
Your Honor, Mr. Chair, my justification po yung investigator on case at chief investigation, bakit hindi po nila sinunod yung aking utos, Your Honor, at Ano po Sige, yung anong justification na yan? Sino? Investigator. Your Honors, I am Police Captain Arabejo, the Chief Investigation of Motor City Police Station. Your Honor, there was no order to conduct paraffin tests on the suspects, 6 suspects. During the Mr. Chair, investigation, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusurreal na ako. Parang bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navotas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Yeah, Chair, yeah. baka may sagot si General General Gabas, Gabas. sa misteryong ito? Yes, Your Honor, we had them explain kung bakit wala pong parapin. And according to the explanation of Captain Arabejo, who is the chief investigator, and Sergeant Galvez, who is the IOC, signed by them, according to them, sir, because positively identified na yung 6th involved personnel that discharged their firearm, quote and unquote. The 2 of them, quote, the undersigned have decided not to subject the said suspect to paraffin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the paraffin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate decision on the part of the chief investigator and the IOC, sir. Pinapayagan po ba yan, General Gapas? Hindi po ba SOP kapag may operasyon, arresting operation man ito, pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa? Hindi ba SOP ang pagkondukta ng paraffin test? Yes, At Your wag na Honor. po bang- So that's why kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila, ma'am, nahaharapin, ma'am, because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang criminal? Besides, General, meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCO, ma'am, wala po silang nakuwang material evidence in the crime scene. Isa pa pong So, misteryo. So alam paano mo- natin, Mr. Chair, imamatch sa Yeah. firearms nung ani? Alam mo, kayong dalawa, Carpio at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung MTCL doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga MTCL, meron kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa crime scene. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami ka narinig na putok? Marami ka narinig na putok? Yes po. Yes. So ilang rounds estimate mo? Doon po sa 5 po, except po kay Sergeant Maliban, tag-iisa lang po, Your Honor. Tag-iisa. Opo. Tag-iisang round. Tag-iisang putok po. Isang putok. Opo. Si Maliban, ilan? Mga 3 hanggang 4 po. 3 hanggang 4. Nakita mo? Yes po. So saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig. Sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair, yeah, dali lang. Captain Arabejo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? yes sir. O bakit hindi mo pinaparapin test? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several na instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po yung umamin. Aside from that, alam na natin, umamin. Oh, aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang, aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Oh, bakit hindi mo? No, ang testimonial evidence, pwede yang ma-recant, di ba? Pwede yang magbago. Pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court.
Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, hanggang ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapintis. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapintis. Di ba? Nakikita nyo? Oh, Saka may Mr. Chair, intention ka ba na itatago yung katotohanan? Ah? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of parapin test cannot nullify the process. Alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Oh, hindi conclusive. Porque hindi conclusive. Ayaw na yung gawin ng protocol. Ginawa niyo sa patay. Hindi man kaya conclusive yun. Oh, hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Na, meron kayong pagdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. O hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung soko na iparapintis yung patay. Tapos, itong mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintis. Your Honor, we did not request the parapin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair, Sino ang nagpaparapintis sa victim? Your Honor, the so-called themselves, Your Honor. At sa matter of protocol. Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. O hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong 4 na nagpaputok o yung 6 nagpaputok. Parapintis nyo. Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakaalam ko. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tipache, di ba kung may ballistics investigation, pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganon, kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. So- Apo. so Mas kung maganda po, ma'am, kung may baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga. Para, Paparapin po yun. para ma-match kaninong Yes, ma'am. firearm Yes, ang ma'am. kaninong mag-test ng positive sa paraffin Okay, test. ma'am. So kung ganon, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kesa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to parapin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Your Honor. Mr. Chair, excuse me po, sorry. Okay. Okay. Senator, Last point lang dito, kay Yes. Mr. Arabejo. Hindi, lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno, gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, Yes, Mr. Chair. Chair, Thank you. Go ahead. nakakapikon itong si Captain Arabejo sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy 8 Tepase, protocol na parapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa'yo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Asintabi sa mga policeman na nandito,
I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Cermonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapin test at mismo kinukontra ng kanyang chief of police ng Navotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Cermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino.